Good after. Hello. Good afternoon, Life Church, and welcome to our 2 p.m. service. And isa pong malamig at maulan na hapon sa ating lahat. Welcome po tayo dito sa ating service ngayong hapon. And sino na po dito sa inyong excited mag-worship kay God? Ayan, palakpakan naman po natin ang ating Diyos na buhay. At ngayon po, sabay-sabay po tayong tumayo at basahin ang kanyang salita bago tayo mag-worship. Basahin po natin ang kanyang salita sa Psalms 145 verse 13. Sabay-sabay po tayo at sabi dito, walang katapusan ang pagiging hari mo. Ikaw ang hari sa lahat ng generation. Tapat si Lord sa mga sinabi niya, kita sa mga gawa niya na maawain siya. Church, nandito po tayo ngayon para i-worship pong ating Diyos na buhay. And sa ating series na New Gen, hindi lang po ito siya magtatapos ngayon, kundi ating malalaman na ang Diyos po natin ay Diyos na dakila at tapat noon hanggang ngayon. Amen po ba? Naniniwala po tayo na noon hanggang ngayon tapat ang ating Diyos at hindi siya nagbabago at hindi siya nagkukulang. Kaya dapat lamang po na ibalik sa Kanya ang worship na para sa Kanya. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Naniniwala kami na Ikaw po ang Diyos na dakila at makapangyarihan. And Lord, sabay-sabay po kaming mag-worship sa inyong pangalan. And ngayon, kami as your church ay iisa na paparangalan at dadakilain na Ikaw ay Diyos na buhay at dapat i-worship sa aming buhay. Lord, maraming salamat sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sabay-sabay po tayong mag-worship sa kay God. It's your voice I hear resounding. You are calling out my name. It's your heart that I hear beating, and your love I will proclaim to the nations, generations. Let me be your hands and feet for your kingdom, for your glory. I lay down my everything. Say, Jesus, we are here now. Fill us with your love. Fill us with your love. Jesus, you are with us. Send us in your name. Send us in your name. Jesus, fill us. Jesus, fill us with compassion. Open up our eyes to see all the broken and the weary, how you long to set them free. Jesus, we are here now. Say, fill us with your love. Fill us with your love. Jesus, you are with us. Send us in your name. Send us in your name. Jesus, we are here now. Fill us with your love. Fill us with your love. Jesus.
your name. Oh, send us in your name. Lord, we want to be part of your overflow. Come on. We want to be part of your overflow. We want to be part of your overflow. We want to be part of your overflow. Your overflow. Say, we want to see your glory fall. We want to see your glory fall. We want to see your glory fall. Your glory fall. We want to be part of your overflow. We want to be part of your overflow. We want to be part of your overflow. Your overflow. We want to see your glory fall. We want to see your glory fall. We want to see your glory fall. Your glory fall. Jesus, we are here now. Fill us with your love. Fill us with your love. Jesus, you are with us. Send us in your name. Send us in your name. Jesus, we are here now. Fill us with your love. Fill us with your love. Jesus, you are with us. Send us in your name. Send us in your name. Oh, oh, oh. Send us in your name. Let's give God a hand of praise. Thank you, Lord. Thank you, God. Lord, patuloy ka naming pinapapupurihan, Panginoon. Patuloy naming itataas ang iyong pangalan, Panginoon. Sa aking kahinaan at sa kabigatan, ika'y amang nakikinig sa aking bawat dalangin. Pag ang pananalig ay nasusubukan, ikaw ang tagapagligtas sa aking halsaki. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa lahat ng pagkakataon. Ang iyong kabutihan, ang iyong kabutihan, ang siyang pumupuno. Iyong pag-ibig, aking ipagsasabi. Iyong kadakilaan ay ihahayag sa iyong pangyarihan. Puso'y namamangha. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa lahat ng pagkakataon. Pinupuri ka namin, pupurihin ka,
sa lahat ng pagkakataon. Sa kalakasan mo, panatag ang puso, ika'y laging pupurihin. Pusuan ng lungkot, ako'y lubos, ika'y aking pupurihin. Sa kalakasan mo, panatag ang puso, ika'y laging pupurihin. Puno man ng lungkot, tiwala ko'y lubos, ika'y aking pupurihin. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa lahat ng pagkakataon. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa lahat ng pagkakataon. Sa kalakasan mo, panatag ang puso, kay laging pupurihin. Pupurihin. Puno man ng lungkot, tiwala ko'y lubos, ika'y laging pupurihin. Sa kalakasan mo, panatag ang puso, ika'y laging pupurihin. Puno man ang lungkot, tiwala ko'y lubos, ika'y laging pupurihin. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa lahat ng pagkakataon. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa lahat ng pagkakataon. Lord, tunay nga po na ikaw ay tapat at dakila sa aming buhay. Patuloy ka po naming pupurihin, Lord, dahil napatunayan po namin na kami po ay sa sobrang mahal nyo sa amin, na-experience po namin ang pagmamahal na nanggagaling sa inyo. Lord, maraming salamat. As we read your word, Lord, may we be reminded, Lord, na pupurihin ka namin hindi lang sa panahon na kami ay malakas, kundi sa panahon ng kahinaan. And church, sa oras na ito, basahin po natin ang salita ng Diyos sa Psalms 145 verse 4. At sabi dito, ang mga ginawa mo, ibibida sa isang generation at sa mga sumusunod pa. Ang mga ginawa mong nakakabilib, ide-declare nila. Naniniwala po tayo na sa katapatan ng ating Diyos, ang mga biyaya na natatanggap natin sa Kanya ay ibabalik natin ito sa pamamagitan ng ating tithes. At magbibigay tayo sa Panginoon. Hindi tayo mawawalan,
kundi ito po ay isang act of worship na kung saan tinitingnan ng Diyos ang ating puso at nalulugod siya sa mga tao at mga anak niyang nagbibigay. Hindi po tayo takot mawalan dahil si God ang ating provider. At kaya nga, nakakabilib at ide-declare natin na mabuti si Lord sa ating buhay. Ngayon naman po, ipagpipray natin ang mga kabataan natin dahil naniniwala po tayo na bilang new generation, ititrain po sila sa Kids Church upang habang sila'y bata pa, malalaman at matututunan na nila ang bawat salita ng Diyos. At we pray na gagabayan po sila ng ating Diyos at ng mga teachers nila. And ganun po sila kahalaga sa ating generation. Lord, we pray, Lord God, sa mga kabataan po na nandito sa oras na ito. Maraming salamat dahil kahit sila yung mga maliliit pa, sobrang bait, Lord, naniniwala kami, Lord God, na balang araw, gagamitin niyo po sila, Lord God, para ma-fulfill yung purpose na binigay mo, Lord, sa kanilang buhay. And Lord, naniniwala kami na sila ang new generation na magpapatuloy na i-declare na ikaw ay mabuti, tapat, at dakila, Lord God, noon hanggang ngayon. Amen at amen. Ngayon po, patuloy po nating i-worship si God sa pag-awit sa Kanya. Aming Panginoon at tagapagligtas, you deserve all the glory and honor. All the glory and honor belongs to you, our Lord. Salamat, God. Dahil sinama mo kami sa iyong pamilya, Lord God. And Lord, sa iyong everlasting glory, God. Lord, we want to give honor, Lord, through singing, Lord, through worship, God. Lord, I pray, God, that we will not just sing the song in our lips, but with all of our hearts, Panginoon. You deserve worthy. You are worthy, God. You're worthy, Lord. All of the praises, all of the worship, God. Lord Jesus. You hold the universe in your hands, yet you chose to be the one on the cross. You created everything in your words, yet you chose to be the one. You chose to be the one. Your life for all, my King and Savior. You took the fall so we could live. Your life for all, my King and Savior. You rose again, and we believe that you deserve all glory, everlasting glory. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised. Over all creation, we sing of your salvation. Glory to the King of heaven. The cross declared the love you have for all, inviting sons and daughters back into your home. And every breath
and every breath we breathe, you provide. Oh, you hold the days together, you hold me forever. You life for all my King and Savior. You took the fall so we could live. Oh, you life for all my King and Savior. You rose again, and we believe that you deserve all glory, everlasting glory. You alone are mighty, you alone are worthy to be praised over all creation. We sing of your salvation. Glory to the King of heaven. Glory, everlasting glory. You alone, you alone are worthy to be praised over all creation. We sing of your salvation. Glory to the King of heaven. You're worthy, Lord. You're worthy, God. You deserve our praises. Lord, we will follow you. We will follow you with everything that we have. We will follow you. Oh, there is no turning back. We will follow you with all our lives. We will sing. We will follow you. All together. We will follow you with everything that we have. We will follow you. Oh, there is no turning back. We will follow you with all our lives. We will say, we will follow you. We will follow you. We will follow you. Glory, everlasting glory. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised over all creation. We sing of your salvation. Glory to the King of heaven. Glory, everlasting glory. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised over all creation. We sing of your salvation. Glory to the King of heaven. Thank you, Lord. Basahin po natin mula sa 1 Chronicles chapter 29. Basahin natin from verse 10 to 25 mula sa Pinoy version. Tapos, nagpuri si King David kay Lord sa harap ng lahat ng mga tao. Sabi niya, Lord, Diyos ng ninuno naming si Jacob,
Purihin ka forever and ever. Dakila ka at sobrang powerful. Kitang-kita ang iyong ningning, tagumpay at galing. Sa iyo ang lahat ng nasa langit at lupa. Lord, ikaw po ang hari at ang pinakamataas sa lahat. Galing sa iyo ang lahat ng yaman at honor, at ikaw ang nagahari sa lahat. Malakas ka at powerful. Ginagawa mong malakas at magaling ang kahit sinong gusto mo. Aming Diyos, thank you po. Pinupuri namin ang napakaganda mong pangalan. Pero sino ba kami ng mga kababayan ko? Wala talaga kaming mabibigay sa iyo kasi regalo mo ang lahat ng ito, binabalik lang namin. Mga dayuhan lang kami na naglalakbay gaya ng mga ninuno namin. Parang anino lang ang buhay namin at wala na kaming pag-asa. O Lord, aming Diyos, dinala namin ang mga kayamanang ito para maitayo ang temple na mag-o-honor sa banal mong pangalan. Pero sa iyo din galing ang mga ito at sa iyo ang lahat ng ito. Alam ko pong tinetest mo ang puso ng lahat at natutuwa ka sa mga matuwid. Binibigay ko ito sa iyo ng sincere at maluwag sa loob. Nakita ko ang bayan mo na nandito ngayon, willing at masaya silang nagbibigay sa iyo. Lord, Diyos ng mga ninuno naming sina Abraham, Isaac at Jacob, sana laging ganito ang puso ng bayan mo at sana lagi silang tapat sa iyo. Tulungan mo ang anak kong si Solomon para buong puso niyang masunod ang lahat ng utos at batas mo at maitayo niya ang temple na pinaghandaan ko. Tapos inutos ni David sa mga tao, purihin niyo si Lord na Diyos niyo. So nagpuri nga ang lahat ng tao kay Lord na Diyos ng mga ninuno nila. Yumuko sila at nagbigay galang kay Lord at sa hari. Nung sumunod na araw, naghandog sila sa altar ni Lord ng 1,000 na toro, 1,000 na lalaking tupa, at 1,000 na batang tupa. Nag-offer din sila ng wine at nagbigay ng napakaraming alay para sa buong Israel. Sobrang saya nila nung araw na yon habang kumakain at umiinom sa harap ni Lord. Dineclare ulit nilang hari si Solomon na anak ni David. Sa pangalan ni Lord, binuhusan siya ng langis sa ulo bilang hari at si Zadok naman bilang priest. So umupo nga si Solomon sa trono ni Lord, kapalit ng tatay niyang si David. Naging successful siyang hari at sumunod sa kanya ang buong Israel. Lahat ng mga official at matatapang na sundalo, pati yung lahat ng ibang anak ni David ay nag-promise na magiging loyal kay Solomon bilang hari. At dahil kay Lord, bumilib kay Solomon ang buong bansa at binigyan siya ng honor na mas mataas kaysa sa ibang mga naging hari ng Israel. Manalangin po tayo. Lord, you are good, you are powerful, you are majestic. Maraming salamat, Panginoon, sa salita mo na aming binasa ngayong hapon na ito. Tulad ng panalangin ni David, God, dalangin namin na kami bilang iyong mga anak ay patuloy na magpuri sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na ang salitang ito ay mangusap sa puso ng bawat isa sa amin, so that God, kami bilang iyong mga piniling mga anak, Panginoon, na maging faithful kami sa pagsunod sa salita mo, sa pagsunod sa mga utos mo. Dahil, Panginoon, mahal mo kami at nais mo na mapabuti ang bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang ang aming dapat na papurihan, pasalamatan. Sa iyo namin, God, ipinabalik ang lahat ng papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. At bago po tayo magsiupo, ayan, wini-welcome po natin ang bawat isa sa ating 2 p.m. Sunday service dito sa Life Nova. Pwede mo bang i-take yung time na to para batiin yung katabi mo or i-high five mo? Ayan, yung nasa harap, nasa likod mo, ayan, batiin mo naman. And yan, masaya tayo na magkakasama tayo ngayong hapon na ito. Alam natin, medyo
Ayan, masaya po ba kayo na nandito kayo ngayon? Ayan. So, yan, kung nabati nyo naman na sila, sige po, pwede na po tayong makaupo. And yun, once again, we are here sa ating 2 p.m. Sunday service. And nais ko pong magpakilala sa bawat isa bago po tayo mag-start sa preaching ng Word ni God. Ako po si Sam, isa ako sa mga campus missionaries dito sa Life Nova. And kasama ko na nagsuserve yung mga pastors and missionaries natin. Andito ngayon si Pastor Henry, andun sa likod, kaway-kaway, Pastor. Ayan, andito din sila, Sister Clea. Ayan, and yung mga missionaries natin, si Coach Taps na nag-preach kaninang 10 a.m. and also si Coach Benson, si CJ na nag-exhort sa atin kanina. And yun, we are indeed a multi-generational team. Yan. Galing sa iba-ibang henerasyon, right? Pero yan, we're just grateful and yan, privilege tayo na mabigyan tayo ng opportunity ngayong hapon na ito na i-preach yung word sa atin. And yun, kasi usually po, no, pag 2 p.m. service, yan, sino sa atin dito, regular talaga tayo umaattend ng 2 p.m.? Yan, show of hands sa mga lagi umaattend ng 2 p.m. Yan. Malamang nasanay na po kayo na si Pastor Tim yung palaging nagpipreach pag 2 p.m. Pero yun, we're grateful na he entrusted the next generation yan, na mag-preach ngayong 2 p.m. Sunday service. And yun, we hope na yan, dahil nasa last part na tayo ng series natin, na all the more na ma-appreciate natin how God really loves the next generation. And if you're a new gen, ayan, taas nga ng kamay yung mga new gen dyan. Ayan, taas ng kamay. Parang ayaw nyo. Sige, previous gen na lang kayo. Ayan, taas ng kamay if you're part of the new gen. Ayan. Yan. New gen. Ayan. Yan. Sa mga previous gen, parang ayaw na nila. Ayan, pero yan, kahit anong part pa ng generation ka, Generation X, or Millennial, Gen Z, yan, saan ka man nag-identify, I hope na yon tayo, hindi natin isipin na, ayan, yung New Gen series na yan, pang New Gen lang talaga yan. But, you know, the Word of God, it speaks to all of us. So I hope that all the more that we get to see the heart of God towards the new generation, lahat tayo, we have a role to play sa pag-fulfill ng purpose ni God. And so, yan, sabi natin kanina, nasa last part na tayo ng ating series, New Gen. Sino po sa atin, andito kayo ng week 1 to 3? Ayan. Sino naman dito, ngayon lang kayo attend? Kung kailan pa tapos umattend sa last part ng natin, ng series natin. But then yon, don't worry. Recap lang din natin ng konti yung yung series natin. Yun nga, sabi natin na yung name ng series na to, ayan, New Gen. Dito natin makikita or nakita sa series na to how God loves every generation. Okay? Kasi si God, multi-generational God siya. Hindi lang siya God nila Shannon, nila Rex, ni Daryl, tsaka ni Charles, di ba? Pero God siya ng bawat generation. And tayo, as a church, we are a multi-generational church. Kasi kung hindi, yan, tingnan nyo na lang yung mga katabi nyo, tingnan nyo na lang yung buong natin, main hall ngayon. Lahat tayo dito, parte tayo ng iba't ibang generation. Tama po ba? Masaya ba kayo na hindi lang puro mga students yung uma-attend ng service natin? Or hindi lang puro mga parents, pero every generation talaga is represented. Kasi ganun tayo tinawag ni God. As a spiritual family, as a church, we are multi-generational and committed tayo na i-reach yung susunod na generation na nasa campuses, nasa communities, yan, para sila din ma-discover nila at ma-fulfill yung purpose na ibinigay ni God sa kanila, sa bawat isa sa atin. And so, in the past weeks ng New Gen series natin, nagkaroon tayo ng character study ni David, right?
Kilala natin siguro si David ngayon, no? Ayan. So, sa week 1, no, and 2, doon natin nakita si David na as the next generation, right? He was a teenager nung inanoint siya to be the next king of Israel. And nakita natin how God is really faithful sa life ni David. And sa week 3, nakita natin how David is as the present generation na finally, no, after siyang i-anoint bilang king, siya naman na yung present generation, naging king na siya, finally. And nalaman natin sa previous weeks na yung life ni David, kahit yes, pinili siya ni God na maging next king of Israel, hindi perfect yung buhay niya. Tama ba? Nagkaroon ng time that he made a mistake na talagang naka-dishonor kay God. Na talagang, alam mo yon, na-hurt si God dahil sa ginawa niya. Pero nakita din natin yung life ni David na after siyang ma-correct or ma-rebuke doon sa sin na yon ni Prophet Nathan, na yung heart niya towards God, na nagpakumbaba siya kay God and he repented of that sin. And si God, no, patuloy na naging merciful at gracious sa kanya. And so, ngayon naman, makikita naman natin si David as the previous generation. Kasi, syempre, as we know, lahat naman ng tao, yan, may expiration ng buhay, di ba? So si David, yan, sino dito may ano kayo? Feeling immortal. Ayan, pag maulan, sa mga young pros natin, no? Feeling immortal kasi bawal, walang cancellation ng pasok pag work, di ba? Hanggang feeling immortal lang. Pero in reality, yung life talaga natin may expiration, right? Kaya ito, si King David, syempre, yon, makikita natin dito sa text na babasahin natin kung paanong at this point in his life, kumbaga, pa-end na yung, yung buhay niya. So, he's a previous generation at paano natin makikita kung paano patuloy na nag-work si God sa buhay niya. And so, dito, again, we will be studying again yung character ni David. We will look at the life of David. At si David, dun sa text na binasa natin, no, he's already advanced in years. Ibig sabihin talagang matanda na siya, senior citizen na, pa-end na yung life niya. And he is about to pass on the throne, yung pagiging hari sa kanyang anak na si Solomon. And si David, syempre, bilang tatay, no? Yan, may mga tatay po ba dito? Taas ng kamay? Or claiming to be a future father to your future children, right? So, di ba? Bilang tatay, syempre, mahal niya yung anak niya, right? Sa mga tatay dito, mahal niyo naman yung mga anak niyo, no? Ayan. So, di ba, si David being a father, alam niya na kailangan niyang magpasa or he needed to pass on something important, something valuable sa anak niya. And it is something that we will discover together as we read through the Word. And bago tayo mag-move further, no, show of hands sa mga parents natin. Pataas ng kamay. Sa mga, yan, parents, mga magulang, ayan. Sa mga anak, yan. Wala, yan. Ayaw nila magtaas ng kamay yung mga students natin. Yan. O sa mga tito, tita dito, mga tito, tita, yan. Na may mga pamangkin, ayan, like me, yan. So, yun nga, whether you identify as a previous generation or new generation, ito muna yung question ko para sa atin lahat. Ayan. Ano yung, yan, flash natin, ano yung pamana or legacy na gusto mong iwan para sa'yo or gusto mong iwan sa mga susunod sa'yo? Ayan. Kanina, natin, di ba, kung you identify as a parent, you identify as a son or daughter, ano ba yung pamana o legacy na gusto mong iwan para sa'yo kung estudyante ka man ngayon? Yan. 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 Or, mga
pamana o legacy na gusto mong iwan sa mga susunod sa'yo? Kung ikaw naman ay parent and meron kang may mga anak ka, ano yung gusto mong iwan sa mga susunod sa'yo? So, yan, mag-pair up tayo. Yan, hanap tayo ng kapartner natin and let's answer this question for 30 seconds. Take 15 seconds lang ha. Huwag nyo na pong ikwento yung buhay ninyo, kung ilan kayong magkakapatid, ganyan, kung breadwinner ka ba ng pamilya or what. Basta, i-share mo lang ayan, kung ano yung pamana o legacy na gusto mong iwan para sa'yo or yung gusto mo namang iwan sa, yan, iiwanan mo. Or yun nga, yung susunod na generation sa'yo. Ayan, siguro lagpas 30 seconds naman na. Nakapag-share na po ba tayo sa katabi natin? Ayan. Sumagot naman sila dun sa question natin, no? Ayan, may mga sumagot ba dito ang gusto nilang pamana, insurance? Ayan, ayan, meron. May narinig ako kanina, bahay at lupa. Ayan. 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 St. Peter. May narinig ako St. Peter. Ayan. Ay, grabe, may plugging na agad. Ayan. So, ayan. Ayan na nga, nagkwento na ng buhay. Ayan. Sige, mamaya, magkwentuhan pa kayo later on about this, no? And yan, ano man yung answer natin, yan, or ng katabi natin, ang hope at prayer natin is that makatch natin, makatch, 'di ba? Yung heart ni God para sa pagpe-prepare sa next generation. Kasi alam nga natin, again, may expiration date yung buhay natin di ba? Hindi naman pwedeng habang buhay tayong buhay, di ba? Talagang meron tayong iiwan, ayan. Meron tayong pag-iiwanan, ganyan. And makita sana natin yung heart ni God towards preparing for the future generations at bakit napaka-importante that we leave a legacy or a pamana behind them. And hindi lang tayo basta maging recipient lang or yun nga, tagapagmana ng kung ano man yon. And whether yon material na bagay man yung sinagot ng katabi mo, ayan, hopefully, at the end of this preaching, makita natin talaga kung ano yung pinaka-importanting legacy na dapat nating iwan or ibigay sa next generation or sa new generation. Kanina binasa natin from 1 Chronicles 29, verses 10 to 25. Habang binabasa natin yon, did you recognize that that is a prayer? Na-recognize ba natin na panalangin yung binabasa natin? At yun yung panalangin ni David, no? Para sa bayan niya at para sa next generation. So ito, no, yung part na binasa natin, yung prayer, kasi during this time, sabi nga natin, si David, malapit na siyang mamatay. Ayan, malapit na siyang mamatay. Alam niya na hindi na magtatagal yung buhay niya. And so, ipapasa niya na yung pagiging hari sa next, or dun sa son niya, which is si Solomon. At during this time, no, si Solomon, bata pa siya nito, no? Teenager, ayan, mga teenager in the house. Wala nang teens, pero feeling pa rin teens, 20s, ganyan, 'di ba? So, bata pa si Solomon nito. Sa start ng chapter 29, it says in verse 1, in-announce ni King David sa lahat. Sa lahat to, sa buong kaharian niya. 'Di ba? Sa buong kaharian ng Israel. Sabi niya dito, ang anak kong si Solomon ang pinili ng Diyos, pero bata pa siya at kulang sa experience. Ayan. So, sinabi dito ni David na, yes, anak niya si Solomon, pero first and foremost, or ultimately, si God yung pumili kay Solomon
para maging next na king ng Israel. At bagaman, datapwat, ayan, pinili siya ni God, di ba, na maging next king ng Israel. Sinabi dito, dinescribe kung ano ba si Solomon, di ba? Sino ba siya? Bata pa siya at kulang sa experience. May katabi ka bang bata ngayon? Yan, bata pa. Ako bata pa naman ako, pero kapag kasama ko yung mga next generation, yung mga students natin, ang tawag ko din sa kanila kapag nagkukwentuhan kami ng mga CMs, yan, yung mga bata, nandyan na ba sila? Ganon. Diba? O yung mga bata, paki-chat na, mag-start na yung youth gathering natin. Yung something like that. Bata pa naman ako, Lord, pero bakit, ayan, bata din yung tawag ko dun sa mga next gen. So ito, yan, totoo naman talaga. Bata pa si Solomon nito. Teenager pa lang siya. He was about 17 at this time. At sabi, kulang siya sa experience. Hindi ba kapag bata pa, dahil nga, ilang taon pa lang naman sila, kulang pa sila sa experience. Kumbaga, hindi pa nila na-experience yung mga adult things na na-experience sa mga adult, like pagbabayad ng bills, di ba? Paglalaba ng sandamakmak, ayan. Maliban na lang siguro kung yung bata maliit, no? Baka inutusan na natin na maglaba. Ayan. Ano pa, mga other things? Magtrabaho para, di ba, may pangsustento sa pamilya. Or kulang pa sila sa experience na yung talagang na-experience ng mga adult, no? Right? Yung, kumbaga, yung hirap talaga ng buhay, yung challenges, ganyan. So, dito, dahil syempre, yung pagpili kay Solomon, ano to eh, kumbaga, yung pagpili sa kanya, hindi lang naman, ikaw na yung next na magiging president ng class, ganyan. O ikaw na yung next na gagawa ng ginagawa ko. Hindi lang naman basta-basta na pagpili to, hindi ba? Kasi siya yung magiging king ng Israel. Hindi ba mahirap na trabaho yung maging, say, presidente or maging boss? Lalo na maging king, maging hari ng Israel. Minsan ang bilis lang kasi sa atin na, alam mo yon, na magsabi, dapat ito yung ginagawa mo kasi ganito ka, may authority ka, may position ka. Pero in reality, bilang leader, mahirap yon. Maraming, hindi lang sa dami ng ginagawa, pero yung bigat ba nun, na alam mo na may, kumbaga, responsibility ka, na dapat mong gawin. And hindi ka lang naman basta nagli-lead lang just for the sake of leading. Pero yung leadership, it's serving eh. Hindi ka lang naman nagli-lead para sa sarili mo. Pero nililid mo din yung mga tao. At ito, buong bansa, yung ililid ni Solomon, yung Israel. Kaya sinabi ni David, nakulang pa siya sa experience kasi bata pa siya eh. Hindi pa naman niya talaga alam yung entirety, yung scope ng pagiging hari ng Israel. Kaya niya ito nasabi. Pero sabi pa niya, ito yung pinaka-importante. Bago niya sabihin na bata pa si Solomon, bago niya sabihin na kulang sa experience si Solomon, sinabi niya muna na pinili siya ng Diyos. Right? And you know, kahit yan, may mga katabi tayo na next generation ngayon, new gen, kahit gaano pa sila kabata, kahit gaano pa kakulang yung experience nila, pero dahil sila, pinili din sila ni God. Then, katulad ng pagtitiwala ni David sa anak niya si Solomon, magtiwala din tayo kay God na ililid niya yung next generation. Sabi pa dito ni David, sobrang laki ng trabahong kailangang gawin. Hindi lang to basta yung trabaho ng paglilid ng bayan ng Israel, pero at this time kasi, si David meron siyang heart para ipagpagawa ng temple si God. Kasi si David, no, sabi nga din sa New Testament, ang tawag sa kanya, a man after God's own heart. Si David, ganun niya kamahal si God na-recognize niya, no, na dahil pinili siya ni God na maging hari ng Israel, na nakita niya kung gaano siya kamahal ni God, gaano ka-gracious si God sa kanya, kahit ang dami niya naging pagkakamali sa buhay. Na ganun yung love niya kay God,
na hindi niya maatim na nakatira siya sa palasyo, samantalang yung lugar kung saan sila nagwo-worship kay God, nasa tent lang. Kaya gusto niyang ipagpagawa ng temple si God. Pero sabi sa kanya ni God, sa ibang ibang book na to ng Bible, I think in First Kings, sinabi sa kanya ni God na kumbaga in-acknowledge ni God na maganda yung heart ni David na ipagpagawa siya ng temple. Pero hindi na si David yung tatayo ng temple para kay God. Yung next gen niya na, si Solomon. Kasi si David, he is a man of war. Kumbaga siya dahil marami na siyang mga digmaang napuntahan, marami na silang mga kinalaban na ibang lahi, marami na siyang napatay. He is a man of war. And so marami ng dugon dumanak mula sa sa kamay niya. At ayon ni God na yung magbi-build ng temple para sa kanya is a man of war. And so, sinabi ni God sa kanya na si Solomon, yung anak mo, 'di ba, yung magtatayo ng temple para sa akin. And building a temple for God, it's a great task. Kaya nga sabi niya dito, ang laki ng trabahong kailangang gawin. Kasi hindi palasyo para sa tao ang itatayo. Temple ito para kay Lord God. Ang sino sa atin dito, na kapag gawain yun ng Panginoon, malaking task yun. Right? Hindi lang basta-basta, hindi lang putyo-putyo, no? I hope that at this time we recognize that if it's a work of God, if it's for God, then it's a great task. Hindi to basta-basta lang, hindi lang basta natin na, sige, okay na yan. Sige, pwede na yan. Pero ibinibigay natin yung best kay God. So, kaya nakita dito ni David na malaki yung task na iiwan ko para kay Solomon. Maaring hindi niya kayanin kasi bata pa nga siya, kulang siya sa experience. Hindi lang naman basta-basta palasyo yung itatayo niya pero magtatayo siya ng temple para kay Lord God. Now, ano yung naging heart ni David? Knowing na ganun kalaki yung task na iiwan niya kay Solomon. Kita natin in verse 2, ginawa ko ang lahat ng kaya ko para ma-prepare ang mga materials para sa temple. We will see sa mga susunod na verses, na pinaghandaan ng mabuti ni David yung pagpe-prepare ng materials para sa temple. So kumbaga, hindi niya iniwan lang basta-basta yung task kay Solomon. Pero andun yung heart niya na i-prepare yon para sa next generation, para sila, kumbaga, itatayo talaga nila ng maganda, ng excellent yung temple para kay God. And so, right now, the Lord is speaking to the hearts of the previous generation. Ayan. Paano ba tayo, ano ba yung posture ng heart natin when we pass on a task sa next generation? Say, if you're a parent and you are giving a task to your children, if you're a young professional leading a life group of students, you are passing on a task sa estudyante, ano ba yun? Basta lang ba natin na iniiwan lang sa kanila yung task na yon? At sabihin na, hindi, sige, kaya mo na yan. I believe in you. Okay na, kaya mo na yan. Bahala ka na. Yan. Pinili ka naman ni God Di ba nakita natin dito, pinili siya ni God, right? Pinili ni God si Solomon na maging next king. Pero yung heart ni David, alam niya na pinili si Solomon, pero hindi niya basta-basta iniwan si Solomon. He prepared the materials para sa building ng temple. At nakita din natin kung paanong si David, he led dun sa preparation. Kaya ganun po ka-importante sa atin po, sa previous generation. Yan. Kung paanong dapat tayo yung nag-i-initiate, tayo yung nagpe-prepare, nagpe-pave ng way para sa next generation. Tama ba, Queenie? Diba? Tama ba? Sa mga, sa mga young pros natin,
sobrang nakakatuwa lang din yung heart ng mga young professionals natin, no? Na yung heart nila for the next generation. We have seen that kahapon din sa ating outreach event sa Valenzuela, how we are able, kumbaga nakita natin yung heart ng mga young professionals natin for the next generation. Na it's such a big task to reach out the next generation, pero hindi lang yon basta, alam mo yon, ipinasa lang ng basta-basta. Pero nanguna, nag-initiate yung previous generation. Natutuwa din po tayo kasi nandun si Pastor Henry eh. Ayan, nandun sila Tita Clea interceding. Hindi man na sila yung nag-host, hindi naman na sila yung nag-ano ng mga nag-engage dun sa mga bata, 'di ba? Pero yung alam mo yung pinagpe-pray yung event, nag-intercede para doon sa event so that yung mga estudyante, they will hear the gospel, they will receive yung word. Napaka ganda ng heart na yon ng previous generation. Kaya dito nakita natin how yung heart ni David, na hindi siya basta nag-iwan lang ng great task kay Solomon, pero he initiated, he prepared. And nakita din natin dito sa mga succeeding verses na hindi lang siya basta nag-prepare din ng mga basta-basta lang na materials. Sabi dito, yan, nagbigay ako ng sarili kong gold at silver kasi mahal ko ang temple ng Diyos. Diba? Tapos sabi pa niya in verse 4, nagbigay din ako ng 105,000 kilo ng gold, 245,000 kilo ng purong silver. Na-recognize naman natin yung mga materials na yon, mamahalin yon, right? And, yan, sino sa atin dito may gold, may silver? Diba? Tapos imaginein mo, ganito kadami, diba? Ano yan? 245,000 kilo ng purong silver, pure, diba? Refined. And 105,000 kilo ng gold. Alam nyo ba, nung na-research natin to, ayan, ang current price ng gold, para magka-idea lang tayo, ayan, per kilo in dollars, $77,198.12. I-times mo yon sa 105,000 kilo ng gold. Di natin alam kung kasya ba sa buong center yung 105,000 kilo ng gold. Tumataginting lang naman 8,105,802,600 yung katumbas nun ngayon. 'Di ba? Sa pesos, kasi 58.49 palitan ngayon, 473,378,871,840 pesos. Ganon, 'di ba? Maubos ba natin 'yun in our lifetime? Hindi, 'di ba? Ganon ka dami, 'di ba? Yung inoffer, 'di ba? Yung ibinigay ni David. So nakita natin from being a shepherd boy, right? Shepherd boy si David nung tinawag siya bilang maging next king ng Israel. And sa reign niya, na talagang pinagyaman siya ni God. Ang dami nito, 'di ba? Gold at silver, tapos may iba pang mga decoration, 'di ba? Ayan, may iba pang mga decoration, yung iba na iwan po dito sa damit ko. Ayan, kaya po pala sinuot to, no? Ayan, hindi pa joke lang. Yan, ano lang to? Ayan. Yan. Well, hindi yan, props lang, hindi yan totoong gold or malamang hindi silver, hindi din bronze. Ayan. O, diba? So, grabe, binigay ni David yung best para kay God. Kahit alam niyang hindi na siya yung magbibuild ng temple, binigay niya pa rin yung best para kay God. Binigay niya pa rin yung best para yung next generation. Diba? They will just be able to walk on it and alam mo yon na talagang makita kahit ng next generation, yung glory ni God. And tayo ba, do we have that kind of heart na hindi lamang natin, kumbaga iniisip yung sarili natin. In this world na yung mga leaders, they just think of themselves, ano yung
ano yung credit na mapupunta sa kanila, 'di ba? Ano yung kumbaga magpapatanyag or magpapa-famous sa pangalan nila, ganyan. Or minsan tayo mismo, iniisip natin kung ano lang yung kumbaga makakapag pakilala sa atin, kung saan tayo makikilala. Pero have you ever think of hindi lang yung buhay natin hindi lang para sa atin, pero unang-una sa lahat, para kay God. At yung buhay na binigay sa atin ni God, para sa next generation, so that the next generation will also know Him. Kaya yon, sabi natin, di ba? We change the campus, we change the world. We believe in the next generation. Hindi lang, kung imaginein po natin, kung tayo nabubuhay lamang para sa sarili natin, ano na yung kahihinatnan ng next generation? Ano yung klase ng mundo? Ano yung klase ng society na lalakihan ng mga bata na nandito kanina sa Kids Church, yung mga pinag-pray po natin? Ayan, yung mga next gen natin, sila Eli, sila Zoe, sila Luke, sila Peter, di ba? Ano yung magiging society na nalalakihan nila, 'di ba? Kung hindi nila makikilala si God. And kaya ganun kaimportante yung role natin, yung role ng bawat generation na maipasa natin 'yon. At nakita natin 'yon sa life ni David, 'di ba? Kaya nga sabi pa niya nagtanong siya, sino pa ang willing na magbigay para kay Lord? Kung mag-aisipin nyo, pwede namang maging ano na lang yun, pabida ni David, ay, anyaman ko na, ganito na kadami yung naipon kong gold, ganito na kadami yung naipon kong silver. Sa naging paghahari ko sa Israel, I manage yung resources natin ng maganda, ng maayos, di ba? Hindi ako nangorap, di ba? Pwedeng pabida na lang ni David yun, hindi ba? Pwede nating isipin na ganon, di ba? Para lagi nyo akong maalala na ako ang pinaka-best na king dito sa Israel. Pero hindi Nagtanong siya, sabi niya, sino pa ang willing na magbigay para kay Lord? In verse 5. So you see, yung heart ni David, hindi yon para sa ikabibida niya. Pero that is, kumbaga he led by example, it is a leadership by example, and he also invited people, no, na magpartake din doon sa pinapagawa sa kanila ni Lord. Right? Ngayon, it is the same question being posed to us. Ngayon, sino pa yung willing na magbigay para kay Lord? Sino yung willing na mag-invest sa next generation? Sino yung willing na mag-go para i-preach yung gospel dun sa mga tao na malalayo kay Lord? Right? Sino yung willing na mag-offer ng yung life nila? Diba? Yung life na binigay sa kanila ni God. 'Di ba? Hindi lang for their own para ma-achieve yung sarili kong pangarap, yung ma-achieve ko yung sweldo na gusto ko, makapagpatayo ako ng bahay at lupa, makapag-provide ako ng insurance para sa pamilya ko. Pero sino ngayon yung willing na magbigay para kay Lord? Right? Alam niyo yung nangyari after that question na pinost ni David sa mga tao? In verse 6, tapos nag-volunteer na magbigay ang mga pinuno ng mga angkan, ang mga leader ng mga tribe, ang mga commander ng army, at ang mga nag-iingat ng mga ari-arian ng hari. Yes, David is the king of Israel, pero hindi siya nagli-lead ng mag-isa. Right? May mga commander, may mga leader ng tribes, may mga pinuno ng mga angkan, may mga nag-iingat ng ari-arian ng hari, may mga admin. Ayan. Sila din nag-volunteer. Right? So you see, it's not just a job or a task of one person to prepare the next generation. Hindi lang yun task ng ating pastor, right? Ni Pastor Tim o ni Pastor Henry, nila Pastor Eric, di ba? But it is a job or a task, a commission that is given to us, right? To every generation, right? To pass on, no, yung nais o yung purpose ni God, right? So I hope that bawat isa sa atin din, no, we will partake of what God is also
doing. Right? And yun, sumunod na verse na yun, nagbigay din talaga sila ng malaki, 175,000 kilo ng gold, 350,000 kilo ng silver. Imagine niyo na lang kung gaano kadami yon. All for the temple of the Lord to be built. May mga nagbigay din ng mga mamahaling bato. Ayan, sabi doon. Right? And ano kaya yung heart ng mga tao when they gave? Yan. Ano kaya yung nasa isip mo, ano ba naman to si King David? Ang yaman-yaman niya na nga. Tapos kami din, 'di ba? Kami din, sabi niya, mag-offer din daw kami. Pero sabi niya naman dito, 'di ba? Sino yung willing na mag-offer, right? Hindi sa pilitan. Sino yung willing na magbigay para kay Lord? And nakita natin yung heart, na-reveal dito in verse 9, kung ano yung heart ng mga tao when they gave para sa building ng temple ni Lord. Masaya yung mga tao kasi lahat ng yon ay kusang loob at buong pusong binigay kay Lord. Sobrang saya din ni King David. Nakita natin yung heart ng mga tao, kusang loob at buong pusong binigay kay Lord. Now, ano ba yung nilalagay ni Lord sa heart ng bawat isa sa atin? What are we willing to offer to the Lord? Like David, are we willing to give the best para kay Lord? Are we willing to give kung ano yung excellent para kay God? And when we give kay God, kusang loob ba natin yun na ibibigay? Buong puso ba natin yun na ibibigay? Kasi hindi lang naman tayo nag-offer kay God hindi lang tayo nag-offer sa God na alam mo yon, na may kamay na bakal at gusto lang niya na yung mga tao ay sumunod sa Kanya. Pero we have seen the heart of God towards David, towards every generation, na ganun niya kamahal yung bawat generation, ganun niya kamahal yung bawat sa atin. And tayo bilang mga anak niya, na nais niya din tayo na mag-partake dun sa ginagawa niya. Just as how yung mga parents natin, 'di ba, sa mga may anak, 'di ba? Yung mga anak po ninyo, 'di ba? Isinasama niyo sa gawaing bahay. Hindi lang naman siguro para sana hindi lang siguro or sana hindi lang para alam mo yon, may mautusan tayo. Sige, magana tayo. Yan, yung mga anak natin. Yan, pabilhin mo ng ano dyan. Pabilhin mo ng toyo. O paglabahin mo, ganyan. Para lang may gagawa ng mga gawaing bahay. Diba? Hindi, I hope, hindi ganon. But you know, the heart of a parent or yung heart ng mga magulang na talagang mahal na mahal yung mga anak. Na they also include their children in the family or ano man yung ginagawa ng isang buong family. Kasi ganun nila kamahal yung mga anak nila. Ganun nila kamahal yung anak nila na gusto nilang matuto yung anak nila at gusto din nila na yung mga bata na yon o yung mga anak nila na yon mag-grow sa ways ni Lord. And so, nakita natin yung heart ni God dito. Na actually, ang lahat ng mga bagay naman na to na in-offer ng mga tao, 'di ba? Kahit sa paningin natin or sa imagination natin, visualizing lahat ng in-offer nila, sobrang laki nun, sobrang dami nun, sobrang yaman na in our lifetime hindi natin mauubos in lahat ng kayamanan na 'yon, 'di ba? Pero alam nyo ba, nakatiting lang 'yon. Katiting lang 'yon sa mata ni Lord. Kasi siya yung nag-create ng lahat ng bagay eh. Kaya nga yun yung prayer ni David eh, in verses 10 to 25. Yung binasa natin kanina. Ang ganda, sana makita natin dito yung heart ni David. Kung paanong lahat ng mga in-offer nila para kay Lord, para sa building ng temple, lahat ng ginawa ni Lord sa bayan ng Israel, hindi yon dahil magaling lang si David. Pero in-acknowledge ni David kung kanino ba talaga dapat mapunta yung credit. Kaya sabi niya
dun sa prayer niya, right? Diyos ng ninuno naming si Jacob, purihin ka forever and ever. Dakila ka at sobrang powerful. Kitang-kita ang iyong ningning, tagumpay at galing. Sa iyo ang lahat ng nasa langit at lupa. Lord, ikaw po ang hari at ang pinakamataas sa lahat. And his prayer went on and on, giving glory, giving honor kay God. Kasi ganun niya nare-recognize how God is so powerful. Tayo po ba, Life Nova, do we recognize how good God is in our life? Do we recognize how powerful God is sa buhay natin, kung gaanong kadakila yung ating Panginoon? Sabi nga niya dito di ba? Sino ba kami ng mga kababayan ko? But who am I and what is my people that we should be able to thus offer willingly? Na-recognize niya, kahit siguro tayo, habang binabasa natin yon, nakita natin, grabe naman, sobrang generous ni King David. Sobrang generous ng mga tao sa Israel. Pero na-recognize niya na yung generosity na yon, walang-wala yon sa pagiging generous ni God. Walang-wala yon sa pagiging dakila at powerful ni God. So you see, when we acknowledge na yung lahat ng meron tayo, 'di ba? Hindi 'yon dahil magaling lang talaga tayo, hindi lang 'yon dahil alam mo 'yon na ang talino ko lang, 'di ba? Pero even lahat sa atin galing kay God. And ganun na-recognize ni David 'yon, na yung lahat ng meron siya, lahat ng meron yung Israel ay galing kay God. Sino ba naman kami na mga kababayan ko? Yan. Sino ba naman tayo, Life Nova? Right? Para magbigay tayo kay God. Mag-offer tayo ng willingly kay God. Kasi even yung binibigay natin kay God, galing sa Kanya. Right? Ni-recognize dito ni David, dati lang silang mga dayuhan na naglalakbay. Dati naman talaga silang walang bansa di ba? Wala silang sariling lupa, wala silang sariling tirahan, 'di ba? Pero na-recognize niya dito, dayuhan lang kami na naglalakbay dati, gaya ng mga ninuno namin. Sabi pa nga niya, parang anino lang ang buhay namin at wala na kaming pag-asa. Does that speak to us? Yung word na yon, hindi ba dati ganun lang din yung buhay natin? Dati hindi natin alam, walang direction yung buhay natin, wala tayong pag-asa, and because God loves us so much that He puts us into a family, He puts us into a church. Individual po yun how much more sa church natin, Life Nova, if we will recall, 16 years ago, right? Sobrang walang-wala po talaga yung church natin. Ako nga, hindi ko na naano yun Kwento na lang yun ng mga pastor natin. Kasi 2014 po ako naging part ng Life And dito yan sa dati nating building. Doon sa yellow-orange na building. Nabutan ko, ewan ko ba kung may aircon ba noon? Parang wala naman, hindi ko naman dama nung time na yon. Di ba? Hindi naman dama. Pero ngayon, nandito tayo, binigyan tayo ni God na napakagandang center. Maliit na lang talaga to para sa atin kasi marami pang gustong umattend Di ba? Nakita po ba natin kung gaano ka-faithful si God sa church natin? Gaano ka-faithful si God sa buhay ng bawat isa sa atin? Can you raise your hand if you know that God is faithful to your life? At gaano din si God? Lakihan pa natin, gaano ka-faithful si God sa church natin? Seeing yung mga throwback na pictures ng mga kabataan. Kanina, yun yung recent na picture 'di ba? Na si Lord talagang He's doing amazing things dun sa mga kabataan sa Valenzuela. Samantalang yung mga nagre-reach out sa Valenzuela na mga, ngayon, yung pro na, sila Raymart, yan, sila Teresa, seeing yung throwback pictures, grabe. Di ba? Parang, ang papa yan, parang akala mo, parang literal yata, wala na talaga makain, di ba? Pero, grabe. Di ba? Pero grabe lang na ang faithful ni Lord sa buhay ng mga young pro natin. 'Di ba na
from that kind of life, very low life, walang pag-asa, walang, 'di ba, walang direksyon. And because they heard the gospel, someone preached the gospel to them, someone sacrificed yung time nila, someone gave their best para i-disciple yung mga estudyante na to, para makilala nila si Lord. Right? And yung mga estudyante na to, 'di ba? Magkaroon ng purpose yung buhay nila. And now that God has given them purpose, they are also willingly offer. They're also offering themselves willingly para yung mga taong wala ding pag-asa, yung mga tao na wala ding purpose, makakilala kay Lord. Do you see how God is so good and faithful? Right? Kaya ang ganda ng prayer ni David eh. I hope tayo, Life Nova, when God, puts us into a much better place, because this is already better, right? Pero do we believe that the Lord will, entrust us with so much bigger and better pa? Do we believe that? Ganun ba kalawak yung natin, yung pangarap natin, yung vision? And alam natin na hindi lang natin basta pangarap lang yun, pero ibinigay yun ni God sa atin, right? And I hope that pag si God nilagay na tayo in a much bigger and better place, and God bless us so much, na hindi natin kalimutan yung mga magagandang ginawa ni God sa buhay natin. Just as how David, right, prayed this prayer, he remembered, maybe, hindi naman niya sinabi na dito sa prayer eh, maybe he's recalling yung kind ng life na meron siya dati. He was just a shepherd boy. Hindi nga siya kasama sa pagpipilian na magiging hari eh. Right? Pero si God, pinili siya. Right? And maybe he's recalling yung talagang grace and mercy ni Lord sa kanya. Kasi nagkamali siya eh. He failed. Right? And minsan, 'di ba, siguro in our failure, in our mistake, iniisip natin, God, will you still use me? Will you still, 'di ba, do you still care for me? Para minsan iniisip natin kapag nagkamali na tayo, na si God, iitsapwera niya na tayo, bahala ka na dyan. Bahala ka na sa buhay mo. Pero God, in His loving mercy, that He still continue to reach for us, He still continue to, put us back into His family. I hope that when God, puts us in a much better place, in a much better, kind of life na meron tayo, I hope this is also the kind of prayer that we will have. Hindi natin makalimutan si Lord. Hindi natin makalimutan yung faithfulness niya. Hindi natin makalimutan yung goodness ni God sa buhay natin. Kasi ganun siya eh. Right? Kaya nga, ang ganda kasi, sorry po. Ayan. Kaya nga ang ganda nung panalangin niya kasi sabi niya, binibigay niya yun ng sincere at maluwag sa loob niya. Tapos nakikita niya din yung bayan niya. Nakikita niya din yung mga kasamahan niya na willing at masaya na nagbibigay sa'yo. Na nagbibigay sa kanya. So, we can see here, we can see here how yung prayer na to ni David, kung paanong sobrang naging mabuti si God sa kanila. That's why he is able to sincerely, offer to God. And I believe that the Lord is speaking to our hearts right now, na pag nakita natin kung gaano kabuti si God sa buhay natin, hindi tayo hindi tayo mangingimi, hindi tayo yung kumbaga magiging yung heart natin, close yung heart natin or close yung hands natin to give, right? Or to offer the best that we have, kasi nakita natin kung gaano naging kabuti si God right? And
maganda lang kasi hindi lang niya in-acknowledge yung goodness ni God sa generation niya. Pero he also remembered yung next generation, which is yung anak niya na si Solomon. He asked and he prayed kay God na tulungan din yung anak niya. 'Di ba? Tulungan para saan? Lord, tulungan mo yung anak ko na matapos niya yung yung building project, yung temple. Lord, tulungan mo siya, bigyan mo siya ng wisdom, paano siya mamumuno. Right? Hindi lang basta ganun yung prayer niya eh. Sabi dito, tulungan mo ang anak kong si Solomon para buong puso niyang masunod ang lahat ng utos at batas mo at maitayo niya ang temple na pinaghahandaan ko. Grant to Solomon my son a whole heart that he may keep your commandments and your testimonies and your statutes. What a beautiful prayer of David for his son. What a beautiful prayer of the previous generation to the next generation. When we pray for the next generation, do we just pray for them na, Lord, sana makapag-aral sa magandang school yung anak ko. 'Di ba? Lord, sana makatapos ng pag-aaral yung mga kapatid ko. Lord, sana ma-promote ako para yung pamilya namin umahon na, sumagana yung buhay. Well, those are good prayers. I believe that the Lord really wants to bless each one of us. But do we also take time to pray for them? That, Lord, we pray na yung next generation will keep your commandments. Kasi yun lang naman din po talaga eh. Kung paano lalaki yung mga students natin dito, yung mga bata, sila Zoe, sila Luke, sila Chuyo, Chaya. I believe kahit gaano pa kadaming parenting, tips yung basahin natin, 'di ba? Skills, babasa na ako noon, 'di ba? 'Di ba? Nakikita ko lang, 'di ba? Walang kahit anong parenting tips or skills yung makakapag-suffice ng kailangan nating malaman para maitaguyod yung next gen. Right? It is still the commandments of God that will guide these little children, these next generation, na maging upright yung buhay nila, na magkaroon ng purpose yung buhay nila. Yun pa rin yun. Hindi pa rin tayo aalis doon sa pinaka-basic sa lahat, and that is keeping the commandments of God. That's why ganun po ka-importante na kapag dinidisciple natin yung mga estudyante, hindi po ba tayo parang minsan inisip natin, huwag na natin basahin yung Bible kasi babasahin naman din ng pastor yan sa atin, di ba? Babasahin din naman yan ng life group leader sa atin, di ba? Kaya yung word ni God, yun yung lamp to our feet and a light to our path Yun yung magbibigay ng direction sa buhay natin. Yun yung magbibigay ng direction sa atin. Paano din natin i-raise yung next generation. Paano tayo mamumuhay. Paano tayo gagawa ng desisyon. Kaya, I hope that we take that time to pray. For the next generation. Even for us. Lord, I pray, help us that we will keep your commandments. We will keep your testimonies, your statutes. Diba? Ito hindi lang naman, I believe this is not just a prayer of David para lang maitayo yung temple for the sake of building the temple. But he recognized that yung generation hindi lang din matatapos kay Solomon yon, right? But it will continue for the generations to come. At hindi lang naman yun, basta-basta temple lang, para lang mayroon silang magandang worship center, para maibida nila sa ibang mga bansa na, ganito kaganda yung temple ng bayan ko, ganito kaganda yung temple ng Israel. But David recognizes that that temple represents, the presence of God in their nation. And David recognizes na kaya ganun kahalaga na mabuild yung temple so that yung mga next generation pa, si Solomon, after ni Solomon, yung mga susunod pa, they will continue to worship God. And sa atin po ba,
do we see that? Na ganun yun kahalaga. Lord, what will happen of these little children? Paglaki ba nila, will they continue to worship you? Paglaki nila, will they continue to keep your commandments? Paglaki ba nila, they will remain and dwell in your presence? And so David recognized those things. Kaya, makikita din natin dito how that prayer of David, right? After niya na mag-pray nun and nag-end na yung life niya, Solomon has to take on the throne. Kaya after David, si Solomon talaga yung isa sa mga naging kilala din na king ng Israel eh. And sinabi dito na after niyang ma-anoint as the king of Israel, siya yung pumalit sa tatay niyang si David, naging successful yung paghahari niya. At sumunod sa kanya yung buong Israel. Kaya wag sa atin din, Life Nova, wag nating ilalang lang yung prayers. Prayers are essential. Prayers are important. When we pray for the next generation, we are setting them up for success. When we pray for these little children, we are setting up for a godly success. Success that this world cannot bring to them, but a success that God gives to them. A prosperous life, a life that is full, a life that is abundant. Kaya nga yung mga ibang bansa din na karatig bayan ng Israel, right? Bumilib kay Solomon, bumilib yung buong bansa sa kanya. And nakita din natin how naging sobrang prosperous yung naging reign ni Solomon. And now that we are about to end this message, going back dun sa question natin kanina, right? Ano yung question natin kanina? Naalala po ba natin? Ano ang pamana o legacy na gusto mong iwan para sa'yo o sa mga susunod sa'yo? Ano yung pamana o legacy na gusto mong, if I'm talking to the previous generation right now, whether you're a parent or you're just a tito, tita, right? Diba? Ano yung pamana o legacy na gusto mong iwan sa mga susunod sa'yo? Sa mga anak mo, sa mga pamangkin mo, right? Or kahit doon sa mga inaalagaan nating bata, tinuturuan nating bata sa kids church. Ano yung pamana na gusto mong iwan sa mga susunod sa'yo? Sa mga now gen, sa mga new generation naman, ano din yung klase ng pamana o legacy na gusto mong iwan ng previous gen sa'yo? Hindi ka man mabigyan ng nanay tatay mo ng bahay at lupa, di ba? But I hope that together, as a multi-generational church, coming from previous and old generation, na yung iwan natin na pamana sa mga susunod pa sa atin is that the next generation will continue to worship God, discover and fulfill God's purpose in their lives. Right? And ang ganda din how we have seen that in the life of David. Minsan, no, remember last week, right, na David made a mistake. Sobrang grievous mistake against kay God. And because he acknowledged that he sinned to the Lord only, he repented and God was gracious
to Him at pinatawad siya doon. But of course, hindi naman siya naging exempted dun sa consequences ng sin niya. Right? But still, the Lord continued to be good to his life, in his life. And sometimes when we think of life, maybe sarili nating buhay or buhay ng ibang tao, what we remember is that one mistake that they did or the one mistake that we did and feeling natin di na tayo mapapatawad doon. Right? Pero nakita ba natin ang ganda ng heart ni God? That despite that failure that David made in his life, he was remembered for his faithfulness. He was remembered as a good king of Israel. He was remembered as a man after God's own heart. In Acts chapter 13 verse 36. It says here, for David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid with his fathers and saw corruption. Anong ibig sabihin yan? Nakatulog? May nakita na nga po ako kanina na medyo nakatulog eh. Diba? Fell asleep. Yan. Saw corruption, ano ba ibig sabihin yan? Diba? Pero nakita niyo po yung naka-highlight dyan. He had served, for David, after he had served the purpose of God in his own generation. After he had served the purpose of God in his own generation. Sinunod niya yung kalooban ng Diyos sa generation niya. Ang sabi po dyan, ibig sabihin niyan, in Pinoy version, yung fell asleep, hindi literal na nakatulog Sabi dito, tapos namatay siya at nilibing kasama ng mga ancestors niya at nabulok ang katawan niya sa libingan. Right? Remember kanina sabi natin, yung life natin may expiration, right? Yung life natin dito sa mundo, we will all die. Our physical bodies will die. Right? Lahat tayo mamamatay. We will still suffer that consequence of sin. Wala naman sa atin na, di ba? That we will continue on. Life expectancy nga around 70, 80. Right? Na nakita natin dito, that even before he died, right? Before David died, he had served the purpose of God in his own generation. What a great remembrance. What a great, thing to be remembered by. Sa buong paghahari niya sa Israel, 40 years of reigning sa Israel, he had served, and all throughout his life, he had served the purpose of God in his own generation. And I believe this is what the Lord is speaking to each one of us right now. Na we don't know hanggang kailan yung life na meron tayo, right? We cannot be prideful and say, nag-exercise naman ako. Kumakain naman ako ng masustansyang pagkain. 'Di ba? Fit naman. I'm living a healthy lifestyle. And I'm not saying wag na itapon lang natin, i-waste lang natin yung buhay natin just because we don't know what tomorrow will bring us or hanggang kailan lang yung life natin. Pero sinasabi lang sa atin dito, yung life natin, hawak ni God. It is the Lord who gives. It is the Lord who takes away. Right? Now with the life that God has given us, how will we live our lives? And this is our hope and prayer, Life Novaliches, that all of us here, each one of us here,
that we will serve the purpose of God with our lives. We will serve the purpose of God in our generation. Right? I hope that each one of us will serve the purpose of God in our generation. And I'm just thankful, right? Sa akin po personally, just a testimony, right? That the Lord has, blessed me with so many Davids in life, right? Investing their time, their talent, their treasure, everything, diba? So that me too, I will have a purpose in life. And I'm just thankful, unang-una, sa parents ko. Yan. Nagpapasalamat ako kung paano nakilala ng mama ko si Lord when she was still working sa Hong Kong as an OFW. And nagpapasalamat ako sa kanila kasi kahit, alam mo yun, hindi sila perfect na parents, but because they believe in the calling that God has placed in my life. That's why I am also able to pass on or to share the gospel to the next generation and sa atin lahat na nandito. And I'm just thankful for them. God has been so good and gracious sa life ng parents ko. God has also blessed me with pastors. Yan, Pastor Henry, Pastor Eric, sila Tita Clea. These previous generation, trusting the next generation and fulfilling God's purposes. Ito baka hindi sila mag-agree, pero David din sila sa life ko. Davids, Pastor Tim, yan, Pastor, ayan, Taps, ayan, and Coach Ana, right? Hindi po lagi kami magkakabate, di ba? Pero, ang ganda lang how we continue to encourage one another, and if there's a need for correction, if there's a need for rebuke, we do it out of love. Because ganun kahalaga yung relationship that God built sa amin. Yan. And those are the Davids, right, in my life. And I hope you too, guys, will have those people in your life who will serve as, someone preparing the way for you so that you too will be able to discover and fulfill God's purpose in your life. Now, think of next generation. Who are the Solomons in your life? Who are the next generation sa life natin na need nating i-prepare yung way for them so that sila din makakilala kay Lord. Ma-serve din nila yung purpose ni God in their generation. And I'm just thankful that God has blessed me with these people in my life. Na tong mga estudyante na to, malayo pa man sa hinagap, right? Yung klase ng life na meron sila, maybe right now, yan, they're still on their way of discovering it. Medyo, yan, pumapalya from time to time, 'di ba? Pero believing that si Lord may greater purpose in their life, more than them graduating, more than them getting their own, alam mo yon, achieving yung ano man yung career na nais nila, career path na nais nila, right? Next, yung mga kabataan na to, na hindi nyo masyado makita yung mukha kasi malayo yung picture, pero yan, who would have thought, diba, these students, right, that as the gospel is preached to them, someone discipled them, right, that they too will discover their God-given purpose. And the next, yan, marami pa. And yan. And yan pa, right? Ito yung latest kasi yan yung ano din natin pinagpe-pray natin na hindi lang yung mga taga Novaliches na mga estudyante or yung nearby, yung mga kilala kay Lord, but even those yan who are far off, literal na far off, yan, from Valenzuela, yan, na sila din, right? They will be able to know God
fulfill yung purpose ni God in their life. And lastly, yan. Hindi ko po yan anak, pero pamangkin ko po yan. Ayan, si Ayen. Am I thinking if, 'di ba, I am serving yung purpose ko din bilang tita sa kanya, na am I also teaching kahit pamangkin ko pa lang siya, right? Kapamangkin ko siya, 'di ba? Pero naituturo ko ba sa kanya yung word ni God? Na nagaguide ko din ba siya na makilala niya si God and ma-serve yung purpose ni God sa buhay niya? And I hope that this word na narinig natin today, yung binasa natin, will help us to think of those people in our lives. Maybe we are a previous generation to the people that we're thinking about. Or maybe we are the new ones, right? But I hope that like the life of David, yung ibinigay na life ni God sa kanya, that it was not put into waste. But before he died, he had served the purpose of God in his generation. And so with that, let us all stand and let us take this time para magpasalamat tayo kay Lord and to have that kind of heart ni David to also pray for the next generation. Lord, we thank you for today. Thank you for the preaching of your word. Thank you, Holy Spirit, that you moved and you stirred up the hearts of each one of us here, Panginoon. Indeed, Lord, that no one here in this room, Lord, ay exempted sa grace, sa love, at sa mercy mo, Panginoon. Salamat, God, na ibinigay mo, Lord, sa bawat isa sa amin yung privilege to, Lord, hear your word. And at the same time, God, to keep your word, not just in our hearts, God, but also, Lord, to build upon dun sa word na ibinigay mo sa amin, God. To build a legacy ng mga susunod na generations, God. Na sila din, Panginoon, makakilala sa'yo, maserve yung purpose mo para sa kanila, God. Lord, I pray, Panginoon, na with the life that you have given us, we will continue to honor you, we will continue to love you, God, and we will continue to leave a legacy, God, for the next generation, na sila din, Panginoon, they will continue to follow you, to obey you, to give glory to you, God. Lord, maraming salamat din Lord, sa mga generations who went before us. Maybe those are our pastors, our life group leaders, or maybe our very own families, parents namin, God, who prayed for us and who took the time, God, na ipakilala ka sa amin, who took the time to disciple us, to journey us into knowing you, God, and knowing your purpose in our lives. I pray, God, that you will continue to, Lord, give life to them, Lord, and at the same time, Lord, that you will, God, allow them to see, God, na yung mga time and everything that they have poured out, God, for the next generation, were not put into waste. Indeed, that yung labor na meron sila, Panginoon, were not in vain. Because, God, nakita din namin, Panginoon, how you answered the prayers of the previous generation, God. Kung paano, Lord, na galing din talaga kami, God, sa walang-wala. And how you have put us into a much better place. How have you been kind and generous and faithful to each one of us, Panginoon. And Lord, ang dalangin namin, God, that you will continue to open doors and opportunities for us, God, for the next generation, Lord, in our community, sa mga campuses, God, those people who are once far off from you, God, that they will also be able to hear your word, to hear the gospel, and encounter your love personally. Lord, dalangin namin, God, na bawat isa sa amin dito, may, Lord, you are speaking to each one of us, God, na
you're asking each one of us, how can we offer, Lord, or how we can willingly, Lord, give our best to you, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na you will answer, God, and you will speak to each one of us, God, on how you would want us, Lord, to be used by you. For us, God, na mag-partake din kami, God, sa purpose na ginagawa mo in every generation. And Lord, we pray as well, God, that like that prayer of David, God, may we continue to, Lord, pray for the next generation, for them to keep your commandments, for them to, Lord, love you, for them, God, to build yung life nila around you, Panginoon. And for them, Lord, na sila din, they will be able to pass it on to others who have not yet known you, God. And Lord, we pray for the next generation, God, that they will continue to love you, to serve you, to honor you, God. At dalangin namin, Panginoon, that you will bless them, God, with wisdom, with courage, Lord, and with strength, God, na anuman, God, yung purpose that you have put to each and every heart of our next generation, Lord, that they will be able to fulfill it. They will be able, God, na live their lives, Panginoon, because it is built upon your foundation, O God. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa word that we have received today, Panginoon. At dalangin namin that this word planted deep in our hearts, God, will one day grow and bear fruit sa lives namin, Panginoon. Salamat, God, because you are Lord, allowing us to see, Panginoon, na yung life na ibinigay mo sa amin, God, is a life that is not lived only for our own selves, God, or for us to achieve our own dreams and goals in life. But God, you have given each one of us a godly purpose. A purpose, Lord, to serve this generation, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, that one day we will see every tribe, every nation, every generation, God, that will give glory and honor to your powerful name. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, God, sa word mo today, Panginoon. Salamat, Panginoon, that you are calling us all into action, Panginoon, to faithfully steward the next generation. Thank you, God, for everything. We bring back all the glory and honor and praises to your name. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Let's respond in worship to our God. We will follow you with everything that we have. We will follow you. Oh, there is no turning back. We will follow you with all our lives. We will sing. We will follow you. Let's sing together. We will follow you with everything that we have. Yes, Lord. We will follow you. Oh, there is no turning back. We will follow you with all our lives. We will sing. We will follow you. We will follow you.
Thank you, Coach Sam, for inspiring us and empowering us. And thank you everyone for joining us sa last series ng ating theme na New Gen. And I hope and pray na hindi matatapos yung ating pag-walk sa mga New Gen. But tayo bilang previous and New Gen, we will walk with them. Sasamahan natin sila at hindi natin sila iiwan. Dahil naniniwala tayo na bawat kabataan ay magiging, kumbaga pa sila yung magiging salt and light sa kanilang mga campus. That's why we change the campus and change the word. And let us pray, Lord. Thank you, Lord God, for this day. Maraming salamat po. Lord, you are God of all generation. You are our God. You are the God of Abraham, Joshua, and up until now, ikaw pa rin po ang Diyos na makapangyarihan. And Lord, we testify your goodness and greatness. And Lord, as we continue, Lord God, to walk the life, Lord, na binigyan niyo sa amin, Lord, help us to shepherd, Lord God, the New Gen. And Lord, thank you, Lord, sa life ni David. Natuto po kami, Lord God, ang value ng sacrifice, ang value ng love, and journeying, Lord, with the new generation, Lord God. Imparting, Lord God, the wisdom and your words, Lord. Thank you, Lord God, na sa aming pag-uwi, we declare, Lord God, na kami ay magiging light sa bawat kabataan na makikita at mamimit namin, Lord God. Your word, Lord God, transforms us. And Lord, help us, Lord God, na ma-share din to sa iba. Lord, we believe sa new generation, Lord God. And Lord, na may plano at may purpose ka sa kanilang life. And we declare, Lord God, that you will use them, Lord God, in their generation, Lord God. And us, Lord God, na maging blessing and hope at maging example, Lord God, sa kanila. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po for joining our 2 p.m. service. And before po tayo umuwi, meron po tayong short video na pwede niyong panoorin. Ito po ang video kahapon na naganap sa Valenzuela, Happy Go Mall, na kung saan nagkaroon po tayo ng conference na Awake 24. Sabay-sabay po natin itong panoorin. Whatever your grades is, God is inspiring us. Para siyang apoy sa puso mo. Tapos, mula sa Israel, niligtas niya tayong lahat. Okay? So si Jesus, hinahanap niya yung isang tupang nawawala, kagaya ng tao na kinukwento niya sa story. Hinahanap niya yung isang tupang nawawala hanggang sa makita niya ito. Hinahanap ka ni Jesus.
celebrate ni God, o yung tao sa kwento, yung pag-celebrate niya na mahanap yung isang tupa. Mahalaga ka kasi kay Lord.